Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Manalangin tayo mga kapatid. Aming Ama, Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, muli kami po nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat. Kayo po, Panginoon, ang aming pong tanging dadakilain at sasambahin. Ang pangalan ninyo at ang ngalan na Anak ni Jesus. Aming Ama, maraming salamat pong muli sa araw nito na pinagkaloob niyo sa amin. Maraming salamat, O Diyos, na kami po ay binigyan niyo muli na pagkakataon na kami po ay sama-sama mag-aawitan, magsama-sama manalangin para sa gawain ito ng aming po pagsamba. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay nito na pinagkaloob niyo sa amin. At patuloy niyo nga po kaming ingatan, Panginoon, proteksyonan sa aming pong pakikipaglaban sa COVID-19. At panalangin din po namin, Panginoon, na nawa, Panginoon, maging normal na, Panginoon, ang maging sitwasyon sa aming pong bansa at sa buong mundo. Panginoon, panalangin din po namin na pangunahan niyo nga po kami sa aming pong gagawin sa araw na ito. At panalangin din po namin na patuloy ninyo pong bigyan ng kalakasan na espiritual, pisikal, mental, Panginoon, ng aming pong pastor, na upang sa ganang, Panginoon, ay patuloy niya kaming pangunahan sa aming pong mga gawain. Maraming salamat po, O Diyos. Patawarin niyo nga po kami kung kami po, Panginoon, ay may mga nagagawang pagkukulang sa inyo. May patuloy kami mga kahinaan at hindi kami nagiging kalugod-lugod sa inyo, O Diyos. Patawarin niyo nga po kami, huwag niyo nga po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan. Maraming salamat po muli, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa inyo, aming Ama, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Praise Him, you angels and heavenly hosts. Let the
Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Labis kaming namamangha sapagkat patuloy naming nararanasan ang inyong kabutihan. Kayo po ang aming sandigan, ang aming lakas sa panahon ng kawalan. Kahanga-hanga, Panginoon, ang lawak ng inyong pagmamahal sa amin.
To
Yes, purihin ang Diyos dahil sa kabila ng tayo ay napakaraming mga pagkukulang na nagawa sa Kanya, hindi niya tayo pinabayaan, hindi niya tayo iniwan. Through it all, God did not let us go. Purihin talaga siya. Salamat sa Kanyang kadakilaan, salamat sa Kanyang pagmamahal na patuloy nating nararanasan. Hallelujah! Praise God! At salamat sa Panginoon sa ating pananambahan ngayong umaga. At bahagi ng ating pagsamba muli ay ang pagsasalo-salo natin ng mensahe ng salita ng Diyos. Ngayon pong umaga sa ating pananambahan, magsasalo-salo tayo sa isang mensaheng may pamagat, Know God. Know God. Sa Psalms 46 verse 10 ang sabi, Be still and know that I am God. Be still and know that the Lord is God. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay nagpupuri, papasalamat dahil po sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong pagmamahal. O Diyos, aming Ama, walang katapat ang pag-ibig niyo sa amin. Salamat sa iyong kabutihan. O Lord, salamat sa iyong kadakilaan. At salamat sa pananambahan na aming ginagawa ngayon, aming Panginoon, at hiling namin, maging sa mensahe na ibabahagi po ng iyong lingkod, Panginoon, kami po ay iyong pagpalain. Bigyan niyo po kami ng comfort through the message. Through the message, encourage niyo po kami. At through the message, Panginoon, kami po ay lalong malapit sa iyo, aming Diyos. Sa pamamagitan ng mensahe, Panginoon, kami ay iyo pong itaas ang antas ng aming pagkakilala at pananampalataya sa iyo. Panginoon, ikaw po muli ang totoo maging speaker at gamitin niyo lang po ako na yung tagapagsalita. Pagpalain niyo ang aking mga kapatid, lahat ng makikiisa sa pananambahang ito ay iyo pong pagpalain. Ito po, Ama, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and Amen. Nung panahon na ito ay sabihin o ay sulat ni Haring David, meron pong kaguluhan na nagaganap. At dahil sa kaguluhan iyon, nababagabag ang marami. At mapapansin nyo sa context na nagkakaroon ng hidwaan na nagiging cause, mga kapatid, ng awayan. Kaya mapapansin nyo na ang sabi ng Panginoon, tigilan ninyo ang inyong paglalaban. Stop fighting with each other. Or pinatitigil niya na para kasing digmaan na ang nangyayari. And so ang sabi ng Panginoon sa kanila, tumigil kayo. Be still. And having said that, ang sabi ng Panginoon, and know that the Lord is God. Yung pong sabi rito, be still, yung still po rito, ay nangangahulugan na be calm. Kumalma kayo. Kumalma kayo. Relax. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Be relaxed. Be calm. Huwag kayong magulumihanan. Huwag kayong magbagabag. Huwag kayong magkagulo. Be calm, relax, or be cool. Sa contemporary word na ginagamit ngayon, dahil best ko narinig sa mga kabataan, chill lang. Iniisip ko, ano ba yung chill noon nung marinig ko? Walang ibig lang sabihin, relax ka lang. Relax lang tayo. Kalmado lang tayo. Mag-enjoy lang tayo. Be cool. Chill lang. Also, it means be patient. Yung maging mapagpasensya. Oo nga naman, kasi pagka hindi tayo, ang tao ay nawala ng pasensya, hindi na siya kalmado, hindi na siya relax, hindi na siya chill, hindi na siya cool. Karaniwan, nawawala ng pasensya, nagwawala.
no? Nagsisisigaw, nangaaway, nagmumukmok, no? It also means yung be still, just wait. Mag-intay ka lang. Just wait. So, ganun pa lang ibig sabihin ng Panginoon noong sinabi niya, no, sa mga tao noon, be still. Manahimik kayo. Kumalma kayo. Cool lang kayo. Habaan niyo pa ang inyong pasensya at mag-intay-intay lang kayo. Now, mga kapatid, ang daling sabihin ito. Ang daling sabihin. Pero ang hirap pagka ikaw ay nasa isang kalagayan na may kaguluhang nagaganap. Halimbawa ngayon, mga kapatid sa Panginoon, tayo ay inaatake pa hanggang ngayon ng coronavirus na ito. At hindi tayo sigurado sa kung ano pa mang mangyayari. Kaya ang hirap sabihin, ang hirap yung makampante ka, makul ka, chill-chill ka lang, relax ka lang, at humaba ang iyong pasensya. Hindi ganun kadali yun. Sa totoo lang, mga kapatid sa Panginoon, for almost 3 months, ang dami na sa akin tumawag, online counseling, no, humingi ng payo, na talaga namang nababagabag. Dahil sa epekto sa kanila ng coronavirus na ito, ng lockdown na ito. Yung iba wala ng trabaho, ang tagal, walang kinikita. Yung iba, yung negosyo nalugi. Yung iba nagkaroon ng karamdaman, yung iba ay nagkaroon ng problema, nakakonect pa rin dito sa pagkaka-lockdown. And so, yes, kaya nating sabihin ako sa kanila, relax ka lang, cool ka lang. Dagdagan mo pa ang iyong pasensya, mag-intay ka lang at matatapos din yan. Actually, lahat ng ito ay nasabi ko sa lahat ng nakausap ko na nagpahayag ng kanilang pangamba, kabagabagan. Madaling sabihin, pero mga kapatid, mahirap gawin. Mahirap, hindi ganun kadali. Pero take note, mga kapatid, mahirap pero hindi ibig sabihin hindi kayang gawin. At yung mahirap na yan, kung tama ang ating perspektibo at meron tayong tamang gagawin, yung mahirap na yan, nakakayang gawin at pwede nating sabihin ay madali rin pala. Madali rin pala. Now, ang sinabi ng ating text, be still, no, meaning be calm, relax, cool lang kayo, chill lang kayo, habaan nyo pa ang inyong pasensya, intay-intay lang kayo. Pagkatapos sabihin nyo, ang sabi, and know that the Lord is God. Yan ang sinabi ni Haring David sa kanyang mga constituents. At ito ang sinabi ng Diyos through King David. And so dito, masasabi natin, nagsaad ang Diyos ng kung ano yung dapat nilang maging kalagayan. Pero hindi siya natapos doon. Kasi kung sasabihin lang na be calm, relax, cool ka lang, ako magtatanong, paano gagawin ko para makalmante ako? Ano gagawin ko para ma-relax ako? Ang hirap mag-intay. Paano ako makapag-iintay? Paano hahaba ang aking pasensya? Ang maganda sa ating Diyos, pagka siya'y nag-utos, nagbibigay din siya ng paraan kung ano yung gagawin para yung gustong maging kalagayan natin ay maganap. Alam mo, minsan sa parenting, may mga magulang na nag-uutos sa kanilang mga anak na gawin ang isang bagay. Pero dahil hindi pa alam eksakto ng anak kung paano gagawin yung kanilang iuutos, nagkakamali sila sa paggawa. At ang nangyayari, dahil sa pagkakamali, may mga magulang na hindi na nga na-appreciate yung anak sa paggawa ng iniutos o pagsunod sa iniutos nila, abay, napapagalitan pa.
Lalo yung mga growing children. Halimbawa, sinabi na, o anak, bago ka o pagbangon mo, pagkagising mo, ligpitin mo ang iyong hinigan. Ligpitin mo. Na wala ka munang ibang gagawin, kundi una, magpasalamat ka sa Diyos dahil nagising ka pa, nakatulog ka ng mahimbing, tapos ligpitin mo. Ayun ang utos. Ligpitin mo ang iyong hinigan. O yung anak, sumunod naman. Ang ginawa, kinuha yung unan. Binalumbon doon yung kumot. Pagkatapos ibinalibag sa ilalim ng kama niya. O tanong, mga kapatid, lignigpit yon o hindi? Abay, ligpit na ligpit nga yun eh. Kaya lang, hindi yun ang gustong ligpit nung ilang mga magulang na nag-utos. Ang problema, hindi sinabi ano yung gagawin para magawa yung pinagagawa. O another example, pinagugas ng pinggan, yung anak. Yung anak sumunod. Ang ginawa, yung pinggan na kinanan, binuksan yung gripo, isinahod yung pinggan, pagkatapos, itinaob na doon sa taoban ng pinggan. Now tell me mga kapatid, hinugasan ba yon o hindi? Hinugasan yun. Kaya lang, doon sa paraan na ginawa ng anak, hindi sa paraan na in-instruct ng magulang. By the way, if I just may share this, alam nyo hanggang ngayon pag naghuhugas ako ng pinggan, kasi hanggang ngayon, paminsan-minsan, hindi naman inaasa namin lahat sa aming kasambahay ang gawain sa bahay. Tumutulong kami ni Mila sa gawain sa bahay. Alam niyo ba, pag naghuhugas ako ng pinggan, habang naghuhugas ako, may isang taong naaalala ako palagi. Alam niyo kung sino yun? Si tatay. Ang tatay ko. Kasi, tinuruan niya ako paano maghugas ng pinggan. No, hahawakan ko yun sa gilid, hawak ko yung basahan o yung sponge na panghugas, paiikutin ko yung pinggan sa gilid, tapos hahawakan ko sa ilalim, pupunasan ko sa ibabaw, babalik ta rin, puhugasan ko yung likod, tapos babanlawan ko ng mainam. No? Kasi ganun yung iniutos sa akin. Yun ang natutunan ko. Kung sa mga magulang, magkaminsan, ay ginugusto nila na makita sa ating mga anak yung kalagayan na maganda, maayos, pero hindi na ituturo ang gagawin para magawa yung dapat gawin at malagay sa maayos na kalagayan. When God said, be still, be calm, relax, cool ka lang anak, chill ka lang, just wait. Ang sabi niya, know that the Lord is God. And so pwede nating maranasan din ito. Yung sa kabila ng ating kalagayan o yung circumstansya na nagaganap ay hindi maayos at maaaring mag-cause ng stress, mag-cause ng fear, ng sadness, pwede pala na hindi tayo maapektuhan nito at maging cool, maging relax kung gagawin natin yung sinabi, know that the Lord is God. Know that the Lord is God. Yung knowing po dito, merong dalawang klaseng knowing. Ang isa ho ay theoretically, meaning sa isip alam mo. Alam mo. Halimbawa, marami ang nakakaalam na ang elemento na bumubuo sa water is hydrogen and oxygen, H2O. Halimbawa, ang symbol ng salt, NaCl, no? Sodium chloride. Maraming nakakaalam niyan. Yun yung theoretical. Pero merong mga knowing or knowledge, mga kapatid, na hindi lang isip. Experiential. So, hindi lang theoretical, kundi yung experience nung alam mo ay nangyayari sa buhay mo. Yun yung experientially, not just theoretically. Halimbawa, again, sino sa inyo ang nakakita na ng eroplanong lumilipad?
Napaka-basic, no, kapatid? Ang eroplano, alam natin, lumilipad. Okay? Pero, hindi lahat tayo nakaranas na magpalipad ng eroplano o mag-drive ng airplane. But we all know that ang eroplano lumilipad. So alam mo, sa isang banda, pero wala kang experiential knowledge or wala kang experience, no? Halimbawa, again, sa relasyon. Marami sa inyo ngayon na nakikinig sa akin, kilala nyo ang aking mga anak, si Joel at si Mark. Kilala nyo rin ang aking magandang asawa, si Mila. Kilala nyo. Theoretically, you know Mark and Joel and even my wife, Mila. Pero yung pagiging ama sa kanila at yung pagiging asawa kay Mila, ako lang ang may karanasan nun. So, kilala ko sila, not only theoretically, more so I know them experientially. Mga kapatid, marami sa atin o alam natin that God works in mysterious way. Marami sa atin alam yon. Pero, may ilan sa atin na yung alam natin about God ay hindi natin nararanasan. O kaya naranasan mo minsan, pero hindi mo nararanasan ngayon. So, yung experiential knowledge, natigil. Yung sinasabing, know that the Lord is God. Yung knowing, hindi lang sa isip, kundi sa karanasan. Sa ating text, ang sinasabi rito, huwag kayong magkagulo. Hayaan yung ako ang mag-solve ng problema. No? Ang sinasabi ng Panginoon sa kanila, mag-intay kayo at ako ang kikilos, ang kaguluhan ay aking patitigilin. Ang problema nyo ay aking isosolve. Maghintay kayo. At inyong namnamin ang aking gagawin. Alam nyo, marami sa mga tao noon hanggang ngayon. Alam nyo yung waiting? Naku, ang hirap niyan. Yung nag-iintay ka, hindi siya ganun kadali. Pero kung alam mo na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako na nagsabi, just relax, just wait, ang laking tulong para tayo'y makapag-intay. Mga kapatid, laking biyaya, laking pagpapala ang tayo ay marunong mag-intay. Yung hindi tayo nagmamadali, yung kalmante lang tayo, yung relax lang tayo. Sa Isaiah 41 verse 10, ang ganda ho ng pagkakasabi sa Tagalog. Isaiah 40 verse 31. Ganito ang sabi sa Tagalog, ngunit ang nag-iintay at nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. He who trusts or he who waits upon the Lord will renew their strength. Magpapanibago ng sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Their strength will be renewed like that of the wings of the eagles. At alam nyo, ang ginamit na analogy rito or illustration, sabihin natin, ay yung pakpak o yung lakas ng agila. Sa mga ibon daw, ito ang kinoconsider na, na hari. No? Ang agila. At kung papansin ninyo, nakakatala sila. Alam niyo yung tumatala, yung cool na cool sila, pero gumagalaw, nagmo-move on. Sabi, he who trusts, he who waits upon the Lord
will renew their strength. Ang lakas nila ay matutulad sa mga pakpak na walang pagod ng agila. Sila ay tatakbo na hindi mapapagod, hindi mapapagal, hindi manghihina. They will run and not be weary. They will walk and not get tired. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Napakahalaga pala talaga nang ikaw ay marunong maghintay sa Panginoon. Dahil sa iyong paghihintay, mararanasan mo ang karanasan ng kapangyarihan ng Diyos. By the way, yung God na ginamit dito, pansinin niyo yung verse, mga kapatid. And know that the Lord is God. The Lord is God. Ito po ay nagpapahayag yung the Lord is God ng kapangyarihan. Dito, ipinapasok po yung one of the basic attributes of God na the most powerful one. The most powerful one. That there is no power that can even equal the power of God. Ito yung sinasabi rito. Know that the Lord is God. Mag-intay ka lang at mararanasan mo, makikita mo mukhaan, and it will happen before your very nose, before your very eyes, yung power ng ating Panginoon. Know that the Lord is God. Mga kapatid, wag lang nating kilalanin ng Diyos na makapangyarihan sa isip lang natin. By the way, hindi lang naman dito add to being omnipotent, yung know that the Lord is God, mga kapatid, kasama yung provision. Na wala tayong pangangailangan na hindi kayang ipagkaloob ng Diyos. Know that the Lord is God. Wait. At makita mo yung need mo, mga kapatid. Need natin ipagkakaloob ng Diyos. Simply wait and trust in the Lord. Just have faith. Kung may bagyo, manalangin ka. At mag-intay ng pagkalmante ng Diyos ng bagyo. Naalala yan yung mga alagad, minsan nakasakay sila sa isang bangka at natutulog ang Panginoon. Dumating yung bagyo, ano nangyari sa kanila? Abay, nagkatakot sila. Nasakal sila ng takot. Takot na sila'y malunod. Sila'y mamatay, dala ng baka lumubog yung bangka. And so, ano ginawa nila? Inising nila ang Panginoon. And then the Lord, upon waking up, attended to the need ng mga disciples na yon. Pinatigil niya yung bagyo. And so, kapatid, ano ang bagyo ang kinakaharap mo ngayon? Aside from the common problem na kinakaharap natin sa bansang ito and all over the world, itong COVID-19 na ito, kung merong bagyong kinakaharap ka sa iyong hanap buhay, sa iyong mga mahal sa buhay, just wait. Trust in the Lord. Because God, the Lord our God, will do something. Just wait. Ano man ang pangangailangan mo, ipagkakaloob ng Diyos. Dahil sa Kanyang kapangyarihan at dahil sa Kanyang pagmamahal sa iyo. Wala kang need, mga kapatid. Wala tayong need na hindi kayang ibigay ng Diyos. And let us remember that God is the greatest provider. Just wait upon the Lord. Just wait. Nanghihina ka ngayon dahil nga sa problema mo, wait upon the Lord. Baka maya-maya, lakas-lakas mo na. Nakatayo ka na. Nakaka-move on ka na. Yung business mo somehow ay nagka-problema dala nga ng lockdown.
Just wait upon the Lord. Be still. At makita mo, experientially na ito. Experiential knowing ang Panginoon. Ibabangon in the name of Jesus ang iyong hanap buhay, ang iyong business. Yung mga nawala ng trabaho, no? Yung mga no work, no pay, just trust in the Lord and do your part. God is the all-powerful one, and God is the greatest provider. Be still and know that the Lord is God. Wait upon the Lord. And while waiting, mga kapatid sa Panginoon, do something that are beneficial. Sinasuggest ko na huwag kayong maging idle. Gumawa kayo, magtrabaho kayo. Think of something na pwedeng magdagdag ng inyong income. Do something na pwedeng magdagdag ng kaayusan ng inyong bahay. Do something na pwedeng mag-enhance pa ng relationship nyo with your loved ones. Do something beneficial while waiting upon the Lord. And continue on trusting in the Lord. Have faith. Mga kapatid sa Panginoon, wala namang mangyayari sa atin kung tayo ay titigil ng pagtitiwala sa ating Diyos. Lalong walang mangyayari sa ating maganda kung tayo ay magpapasakal sa kabagabagan, sa takot, sa pangamba. Lalong walang mangyayari sa atin kung tayo ay hindi magpapasakop sa ating Diyos. Mga kapatid, sa pagbangon din naman natin, hinay-hinay lang. Dahan-dahan lang. Alam niyo, yung pasensya at yung paghihintay, kailanman hindi kasama dyan ang pagmamadali. Tayo mga Pilipino may kasabihan, ang naglalakad ng matulin, pag natinik ay malalim. Kaya hindi dapat tayo nagmamadali. Simply wait. Relax. And take time to do relaxing activities, mga kapatid sa Panginoon. Kasi baka mamaya ma-engross naman tayo, puro trabaho, para makabawi, trabaho. Ang dami ko na rin nakakausap. Sige, trabaho. Pagod, no? At the end of the day, upset, exhausted, kumita nga. Ano nangyari sa kinita? Ginamit, pampagamot. Kulang pa nga, pambayad sa ospital, sa doktor, at pambili ng gamot. So, hinay-hinay. At ang mahalaga, know that the Lord is God. Trust God. He is the most powerful one. At madalas kong sabihin, mga kapatid, more than we can ask for, more than we can imagine, God is able to give more exceedingly, mga kapatid, more abundantly. Mga kapatid, ang Diyos natin ay nalulugod, masaya kapag ka nagbibigay sa atin. At masaya siya kung tayo ay maayos ang kalagayan. And so again, mga kapatid, regardless of what is happening today, itong umaatake pang COVID-19 na ito, mga kapatid sa Panginoon, be still and know that the Lord is God. Tayo po ay manalangin. Diyos aming Ama, pagpalain niyo po ang mensaheng aming pinagsalusaluhan at gamitin niyo po ito, Panginoon, upang kami ay patuloy na magkaroon ng kagalakan at kapayapaan maging sa panahong ito na kami may mga problema na kinakaharap. Tulungan niyo kami, Panginoon, to be still. Tulungan niyo kami to know you. Not just theoretically, Panginoon,
kundi sa karanasan. Tulungan nyo kaming mag-intay. Tulungan nyo kaming ikalma ang aming mga sarili-sarili. Tulungan nyo kaming ma-relax. Tulungan nyo kaming maging mapagpasensya, aming Diyos. At salamat, Panginoon, dahil sa iyo, walang imposible. Kung sa amin, Panginoon, napakaraming bagay na hindi namin kayang gawin. Mga bagay na imposible naming makayang gawin. Pero pagkakasama na ka na namin at natuto kami na ikalma ang aming sarili, mag-submit sa iyo, kilalanin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kahabagan, ang iyong pagmamahal, ang mga imposibleng bagay ay tiyak na magiging posible at magaganap sa buhay namin. Lord, ang aking mga kapatid ngayon na nangangailangan ng iyong tulong, abutin niyo po ang bawat isa. Yung mga nanghihina, patungan mo ng iyong kamay, yakapin niyo po, Panginoon, palakasin. Yung mga may karamdaman naming Diyos, ito man ay COVID-related o hindi. Father, in the name of Jesus, I pray, bigyan niyo po sila ng kagalingan at mabilis silang makarecover. At Panginoon, yung mga nangangailangan ng mga financial assistance, mga nangangailangan ng ayuda, ng relief goods, Panginoon, hindi kami sa tao una umaasa kung hindi sa iyo. I pray, God, na gamitin mo yung mga pwedeng gamitin upang ang mga kapatiran na nangangailangan ng tulong financially and relief goods, Panginoon, ay maabot ng iyong tulong. Maipagkaloob ang iyong biyayang galing po sa iyo. Ama, pagharian niyo po ang bawat isa. At ang buhay ng bawat isa sa amin ay aming itinatalaga sa iyong makapangyarihang kamay. Father, kagaya ng sinabi mo, be still and know that the Lord is God. Father, in the name of Jesus, gagawin po namin yun. Ama, ito po ang aming panalangin, punong-puno ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen and Amen.
Amang Banal, maraming salamat po sa isang malaya at mabiyayang pananambahan namin pong naranasan sa umagang ito. At dalayan ko, Panginoon, na sa bawat isang kapatid, ang iyo pong biyaya, pagpapala ay iyo pong pasaganain. Patuloy niyo pong proteksyonan ang bawat isa. Patuloy na iligtas mo sa anumang aberya sa buhay. Iligtas mo sa matitinding karamdaman, lalo pa sa sakit dulot ng coronavirus, Panginoon. And Father, again, i-provide niyo ang lahat ng pangangailangan ng aking mga kapatid. Pagharian niyo po ang buhay ng bawat isa, at maging ang mga mahal sa buhay ng aking mga kapatid, ang kanilang pamilya, ay iyo pong pagharian. Ingatan niyo rin ang bawat isa at isupply mo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat pamilya ng aking mga kapatid. At mula dito, Panginoon, saan man naroroon ang aking mga kapatid sa kanilang tahanan, igawad mo sa bawat isa sa kanila ang iyong mayamang bendisyon at pagpapala. Mga kapatid, pagharian kayo ng ating Diyos. Ang pag-ibig ng ating Diyos ay patuloy ninyong maranasan. At ang bendisyon ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, at ang patnubay, kaaliwan, kapayapaan, dulot ng banal na Espiritu, ang siyang maranasan ng bawat isa sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. A little closer to my Lord, day by day.
Praise God! Praise God! Mangyari nawa, mga kapatid, na day by day, tayo po ay nalalapit sa ating Diyos. And day by day, nai-enjoy natin ang kapangyarihan, pag-ibig ng ating Panginoon, at nai-enjoy din naman natin ang buhay ng nasa Panginoon. Mga kapatid, paalala lang, ayon sa balita, ay starting tomorrow, June 1. Wow, June 1 na, mga kapatid sa Panginoon. GCQ na ang Laguna. At medyo nagkaroon ng kaluwagan, hindi na ganong kahigpit ang paglabas. Baka, mga kapatid, sa luwag na ibinigay, maging excited naman tayo. Mag-ingat po tayo, mga kapatid sa Panginoon, kasi hindi pa po tapos ang laban. At ang totoo, mas matindi ang laban. Kasi ang possibility na magkahawa-hawa ngayon dahil sa paglabas ng mga tao, mas matindi. So, hanggat maaari, kung wala naman kayong reason na lumabas, stay home. The most secure and safe place para po sa atin, stay home. Para hindi tayo, para ligtas tayo sa pagkahawa, kasi hindi naman nasugpo pa ang coronavirus. Wala pa rin yung definite medicine na develop para dito. And so, yung pagkakahawa-hawa dahil sa paglabas ng tao, ang probability na mas maging significant, mataas. To avoid that, wag na ho tayong lumabas kung hindi naman kailangan. At kung kailangan lumabas, ay kailangan naman ho, dobleng pag-iingat. Make sure na meron kayong reliable na face mask. No ho? Huwag kalilimutan, laging isuot yan. Social distancing. Ilayo nyo, i-distansya nyo ang inyong sarili. Always be aware, mga kapatid. Kasi I'm sure marami sa inyo mamamalengke, punta sa groceries, no, mamimili. Ilayo nyo yung sarili nyo more than a meter apart, no, away, sa nasa harap at nasa likod. At kumare, long sleeves ang inyong gamitin. At kumare, meron na rin kayong gloves na gagamitin para mapahawak man kayo kung saan safe kayo. At sa inyong pag-uwi, maligo na kayo kaagad. Yung mga panyapak na ginamit nyo, sapatos man yan o tsinelas, iwan nyo sa labas. Huwag kayong magpapasok ng panyapak sa inyo na ginamit nyo sa labas, patungo sa inyong bahay. Huwag kayong magpamano muna or yumakap, no, humawak sa inyong kasambahay. Okay? Kailangan po natin ng dobleng pag-iingat kasi marami hong mga tinatawag na asymptomatic. Yun hong carrier ng virus na wala hong symptoms. Marami ho yan dahil hindi pa ho natetest. Okay? At posible na tayo rin naman ay carrier. So, nakakatulong na tayo, natutulungan pa natin ang sarili natin. At kung sakaling paglabas natin na apektuhan tayo ng virus na yan, pag-uwi, naku, delikado yung mga darat na natin sa bahay. Kaya mas doble yung pag-iingat na dapat natin gawin ngayon. Mga kapatid, mag-meet kami ng mga elders, sisikapin ko na ma-meet sila any day this week para ho mapag-usapan ano ang gagawin. Kasi somehow pinayagan na rin ho yung church worship. Ngayon kung paano sistema ang gagawin sa ating pag-worship dito sa San Pedro, day by day, mag-meet ho kami ng mga elders at magpaplano po kami. At mga kapatid, pakisama ninyo ito sa panalangin. I'm sure marami na sa inyo, worship na kayo together. Okay? At ipag-pray natin na talagang mangyari na yan, na lahat ng precautions ay mai-apply natin. Okay mga kapatid, again, pagpalain kayo ng ating Diyos, mag-ingat kayo sa buong maghapon. Enjoy your day mga kapatid. God bless everyone.